Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Kuya Kedo Official. Shoutout din kay Vernon Eliorando. So mabuhay po kayo, no? At salamat po sa inyong mga patuloy na pagtangkilik. At shoutout din kay SG Philip Anthony Taasa ng Safeguard Security and Investigation Agency Incorporated. Kasalukuyang naka-assign po sa Land Bank of the Philippines, Naga Rotonda, Branch, Naga City, Camarines Sur. Maraming salamat po sa inyo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung tinatawag po na abandonment of post or abandonment of security post or duty. So dito po, pag sinabi pong abandonment, marami po kasing rito maraming nalilito, minsan na abuso yung paggamit ng abandonment, no? Minsan nag-iikot yung gwardiya, nakita lang na wala ron sa pwesto na kanyang binabantayan dahil siya ay obligado rin namang mag-ikot, no? Nakita na inspeksyon, kinasuhan ng abandonment of post, nag-iikot nga po, no? So may mga ganyang sitwasyon. Minsan naman umihi, no? Siguro nakakalimutang magpaalam, sa totoo lang, yun ang medyo problema, no? Kasi hindi po talaga dapat iniiwan yung pwesto. Anyway, so dito po sa abandonment of duty, gasgas na gasgas po rito, yung na reference natin is yung section 244. Ito po yung strict observance of the 11 general orders, no? So particularly po yung tinutukoy ng GO number 5. So ano po ba yung GO number 5? To quit my post only when properly relieved. So yan po yung natin diyan. Yan po yung problema natin diyan, no? So diyan po talaga pumapasok yung sinasabing abandonment. Of course, pag sinabi po nating abandonment, no? Abandonment of duty, i-define po natin. Abandonment duty, no, takes place when a security professional, no, leaves their assigned post without permission, no? So umalis ka sa pwesto mo nang hindi ka nagpaalam at maaaring hindi ka na bumalik, di ba? Kasi pag sinabing abandonment, umalis ka, hindi ka na bumalik. Yun po yung talagang ibig sabihin nun, no? Ngayon, basically, merong tatlong elemento para sabihin nating abandonment of security post yan. Una, yung tinatawag na physical absence, no? Physically, wala ka sa pwesto mo. Di ba? So, the security professional fails to perform their contractual obligation. Di ba? Siyempre, tayong mga security professional, no? Nakakontrata kayo sa agency. Dahil yung agency nyo may kontrata sa inyong mga kliyente. O dahil umalis ka sa pwesto mo, hindi ka na bumalik, no? So that is a failure, no? Failure to perform your contractual obligation. Number 2, intention, no? So bakit ka ba wala sa pwesto? Intentional ba? No? So dito po pumapasok yung mga minsan may mga personal necessity. Kung minsan halimbawa tumawag ka ng reliever dahil naiihi ka, medyo ihing-ihi ka na at hindi mo na kaya, medyo problema po yan kung walang darating na reliever. Di ba? So, minsan napipilitan yung security professional na pansamantala iwan yung pwesto at umihi. Di ba? Medyo may problema po tayo dyan. Especially po, sa part ng mga security agency kung hindi po nakakapuno ng plantilla doon sa isang establishment, no? Sa part din naman ng kliyente, kung hindi naman halimbawa po nagpaalam, umiihi, magpapaalam, magpa-assist. Kung wala pong nag-assist diyan kasi kung iihi lang naman pansamantala at babalik din naman. So lalo na kung mga single post 'yan or hindi nga single post pero kulang naman sa tao. Tandaan niyo po, meron pong tinatawag na General Labor Standards, no? Pag pumasok po 'yan sa sitwasyon na merong personal necessity, yung isang security professional,
no? At hindi naman din niya kasalanan yon. Nagpa-assist kung kanino man dyan. Nagpaalam naman sa, let's say, sa security manager, no? Yung mga manager ng establishment at ninote nila, di ba? O pansamantala, pinapa-assisan nila at kung wala pong mag-assist diyan, iyan po ang problema natin diyan, no? So hindi naman po pwedeng pigilan yung personal necessity, yung pag-ihi or pagdumi dahil lang para hindi maiwan yung pwesto. Medyo sa ganyang punto po, doon po pumapasok yung dapat merong maayos na koordinasyon. No? Kasi sabi rito sa intention, the security professional intends to abandon their future performance. Ibig sabihin, kung yan ay umihi lang saglit, no? At bumalik naman, hindi po yun abandonment of duty. Diba? So, maaring hindi siya pumasok sa abandonment of duty. So, basically, mga petty issue lang yan na pwede namang pag-usapan. Diba? So, sabi kasi rito, intends to abandon their future performance. Ibig sabihin, hindi na bumalik. No? Umalis, hindi na bumalik. Okay? So, yun po yung sinasabing abandonment. Pero kung halimbawa, pagdating ng inspector, pagdating ng client or ng manager, or security manager, nakita ron na wala yung gwardiya, umikot lang pala or umihi at bumalik naman, tingin ko hindi po matatawag na abandonment yon. Kasi yung intention, no, intends to abandon their future performance kasi bumalik siya. So, hindi totally abandonment. Okay? Kasi pag sinabing abandonment, hindi po bumalik yung security professional o yung gwardiya. Number 3 condition, willfulness, no? Security Professionals Act of leaving their post was intentional or willful. No? Ibig sabihin, out of conscious action, umalis ka sa pwesto mo. 'Di ba? So, yan po yung mga elemento pag sinabi pong abandonment. Kasi kung minsan naaabuso po itong abandonment eh. 'Di ba? Lalo na po kung merong security professional na medyo bato-bato sa langit po, no? Minsan may mga security professional, tayo po ay matagal na po sa industriyang ito, no? Hindi po natin itinatanggi na minsan po ay naranasan natin 'yan, no? May mga security professional minsan na quote-unquote na pag-iinitan, 'di ba? So yung pag-ihi, yung pag-alis sa pwesto, kung minsan pinapalaki yung issue, no? Kinakasuhan sila abandonment. Medyo hindi po tama 'yon. Okay po? So, at sa yan pong abandonment of post na yan, kaya sa mga security professional naman po, hangga't maaari, iwasan po natin yung pag-alis sa pwesto, no? Kasi po, yan pong abandonment of post, no, para po sa kaalaman po nating lahat, yan po ay maaaring pumasok doon sa tinatawag na just causes. Ano ba yung sinasabi kong just causes for termination of employment? No? So ano ba yung just causes na yan? So maaari siyang pumasok dyan under Article 297 o dating Article 282 ng ating Labor Code, no? Ng Labor Code of the Philippines. So ano pong title nung ano pong nilalaman nung Article 297 na yan? Yan po yung termination, no, by employer. Okay? So saan po pumapasok yung abandonment doon? Although hindi ron nakalagay verbatimly yung salitang abandonment of post or abandonment of work or duty, no? Pero may mga jurisprudence po, may mga decision po ang korte diyan, no? Na yung yan pong abandonment of duty pasok po yan doon sa tinatawag na serious misconduct or willful disobedience, no? Serious misconduct or willful disobedience, di ba? Bakit willful disobedience? Anong sabi ng GO number 5? To quit my post only when properly relieved. Saan ho ba nakasulat yung GO number 5? Sa Republic Act 11917. Batas po yan. Di ba? Hindi mo sinunod. So, willful disobedience po yan.
maaari yang pumasok doon sa just causes ng termination. Diba? Under Article 297 ng ating Labor Code. Okay po. So, yan po yung abandonment. No? Pag sinabi po nating abandonment, umalis yung isang security professional at hindi na bumalik. Okay po. Pero kung halimbawa po, may mga pagkakataon, nakita mo yung isang security professional, yung isang gwardiya, wala sa pwesto, pagtingin mo, nandun pala sa so pwede natin siyang pa-explainin sa bagay na yon. Anong dahilan? At tandaan nyo po, lahat po ng, let's say yan, abandonment, no? Dapat po yan, huwag nyo namang basta-basta, hindi po yan basta-basta, although ground yan for termination, so, pero, depende po sa mga sirkumstansya, no? Sa mga sitwasyon o mga paliwanag. Kaya nga po, pag merong ganyan, obligato po na dapat pa-explainin natin yung isang security professional. Idaan po natin sa tamang due process. Diba? Hindi po pwedeng basta-basta sipain natin yan, no? Patalsikin natin sa pwesto yan o alisin natin yan o alisan natin ng kabuhayan yan. Diba? O i-terminate natin ng walang due process. Tandaan po natin, lagi dapat may due process. Okay po? Kung kailangang i-terminate, no? Yung kung sino lang po ba ang dapat mag-terminate? Ang sabi ng 297, employer. Sino po ba employer ng mga security professional? Of course, yung kani-kanilang security agencies. Okay? Sa part po ng mga kliyente, kung meron po tayong mga ganyang pasaway na security professional na basta na lamang umaalis sa kanilang pwesto at hindi na bumabalik, no? So, dapat po i-report natin sa kanilang mga agency, idaan sa tamang due process. Kung meron pong dapat mag-terminate sa kanila, yung kanilang mga agency po yan. Okay po? Maliwanag po yung sinasabi o yung sinasaad ng Labor Code para dyan. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.